501. Ikaw na ang babae ko ngayon, magsisisi ka ba? Tanong ni Lance. Bakit ako magsisisi? Masaya akong nakilala kita, sinisisi ko lang na huli na kitang makilala, sana nakilala kita noong 16 o 17 taong gulang ako, at pagkatapos ay lagi akong masaya. Nahihiyang sabi ni Elsa. Haha, sobrang labo ng mga sinasabi mo, oh. Ganun na nga, napakahaba ng buhay ng isang tao, hindi ba masarap ay enjoy ang pag-ibig ng ilang taon pa? Well, palagi na tayong magiging masaya ng ganito simula ngayon. Ma'am. Si Elsa ay abala sa pagtango ng kanyang ulo, patuloy na nakasandal sa dibdib ni Lance, ang kahangahangang bagay na ngayon lang ay tila nananatili sa kanyang isipan, siya ay naging ignorante tungkol sa mga lalaki at babae noon, ngunit ngayon ay mayroon na siyang alam, ito talaga. Masyadong nahiya si Elsa na isipin pa iyon, ang kanyang mukha ay namumula sa sarili. Sa oras na ito, may naisip si Elsa at abala sa pagtatanong, by the way, alam mo bang hamanin mo si Lance sa loob ng 3 araw? Alam mo. Ikaw ba ang gustong hamanin si Lance? Naku, hindi naman, hindi ko alam hanggang mamaya. Ang Island Protectorate family ba na kinabibilangan mo ang sumubok na pilitin ka? 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Oo. Iniisip nila na ako ang may posibilidad na talunin si Lance. Tapos gusto mo talagang pumunta. Ngumiti si Lance, syempre pupunta ako doon. Ah, pero kaibigan ko rin si Lance, tsaka, mukhang okay naman kayo ni Lance. Oo, matagal na kaming nag-away ni Lance, at si Lance ay hindi mas mahina kaysa sa akin. Ay, mabuti naman. Ano, ayaw mong maging mas malakas ako kay Lance? Tanong ni Lance. Hindi mahalaga, sabi ni Elsa. Ah sige. Medyo sumakit ang ulo ni Lance, paano ito gagana? He's already had the most intimate relationship with Elsa Shu tonight, why should he hide his identity? Or is it better to tell her now that he is in fact a defeat of Dark Warrior? Gayunpaman, hindi mailabas ni Lance ang mga salita sa kanyang bibig sa tuwing darating ang mga ito. Bakit sisirain ang napakagandang kapaligiran ngayong gabi gayong bihira lang magkaroon ng ganito kagandang gabi? Sa huli ay hindi nagsalita si Lance, dahil nagkaroon ng matalik na relasyon kay Elsa, ang kailangan niya ay matamis na pangangalaga, hindi para sabihin sa kanya ang malupit na katotohanan at sirain ang magandang gabing ito. Nakatulog si Lance kasama si Elsa sa kanyang mga braso, kaya lang, pareho silang hindi makatulog, kaya kinabukasan, maagang nagising si Lance at umalis sa dormitoryo ni Elsa, pagkatapos ay bumalik sa pagkakakilanlan ni Lance at bumalik sa sarili niyang dormitoryo nang ito ay tahimik at desyerto. Kinaumagahan, nag-hum si Elsa ng isang kanta at nasa magandang mood na pumunta sa sword department, pagkatapos makipagkita kay Sally sa harap ng dormitoryo, nakita ni Sally si Elsa na napakagandang mood, kaya niyang, hindi ko maiwasang tanungin si Elsa kung anong masayang pangyayari ang nasa ganoong mabuting kalagayan. Nahihiyang ngumiti si Elsa at hindi nagsalita, ngunit bilang isang babae, hindi nagtagal ay natuklasan ni Sally ang isang kakaiba kay Elsa. Kahit na sinasadya ni Elsa ang pansin, sa paglalakad ay hinayaan pa rin ni Sally na makita ang kanyang ginagawa, at pagkatapos sa pamamagitan ng pagsasamahan ay halos nahulaan niya ito noong panahong iyon. Tinakpin ni Sally ang kanyang bibig at tumawa, hindi mo sinasabi, ngunit nahulaan ko na, ikaw ba ang Dark Warrior kagabi? Ah! Natigilan si Elsa, kahit si Sally ay nahulaan ito. Sa totoo lang, hindi ba? Well, yes, last night, he stayed at my place. Namula si Elsa, anyway, lahat sila ay babae, walang hindi masabi, at sa nakaraan, si Sally ay magsasabi rin ng ilang pribadong bagay. Tungkol sa kanya at kay Lance. Hahaha. Nakita ni Sally na tama nga ang hula niya at ngumiti ng may pagmamalaki, iniisip na wala siyang potensyal na maging isang detective. Tinatawanan mo ako. Si Elsa ngunit namula, sa pag-aakalang si Sally ay nagbibiro ng mga salita, ang kanyang mukha ay lalong namumula,
pagkatapos ng lahat, dahil si Elsa ay nahihiya sa mga bagay-bagay, kung hindi dahil sa katotohanan na kami ay lahat ng mga kaibigan, at mga babae, ang ganitong uri ng boudoir bagay ay tiyak na hindi sasabihin sa mga tao. Ano bang biro, sa tingin ko lang ay magaling ako, tama talaga ang hula ko. Ate May Chen, ngayon isa ka na ring karanasang babae kaya walang generation gap sa pagitan natin. Go! Na may generation gap sa iyo. Galit na galit si Elsa. Giggle. Masaya at masayang nagtawanan ang dalawa hanggang sa Sword Law Department at sa kani-kanilang silid-aralan. Pumunta rin si Lance sa Sword Law Department ngayon gaya ng dati, at dahil lumipat na siya ng departamento, kailangan pa ring sumunod ni Lance sa student code at mag-ulat man lang. Sinabi ni Teacher Jessie kay Lance, Lance, bukas ng tanghali, makikipag-duel ka sa Dark Warrior, kailangan mong pag-ibayuhin ang pagsasanay mo kung may hindi ka maintindihan, tanungin mo lang ako, para halimbawa, tungkol sa pangunawa ng intensyon. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, Nima, maaari bang huwag mong banggitin ang intention, sa harap ko isang beses bawat araw? Natatakot ka ba na hindi ko malaman na napagtanto mo ang malaking tagumpay ng pagkakaroon ng espada sa iyong kamay? Araw-araw kong binabanggit, at humihingi ng payo sa iyo ng paisa-isa, tinatimad talaga akong suwayan ka. Ngumiti si Lance, okay, Teacher Jessie, lagi kitang sasangguni kung hindi ko maintindihan. Fine. You grasp it yourself? I also want you to defeat of Dark Warrior, that's why I want to share my own comprehension of blade intent with you, so that you can improve as much as possible. Salamat Mr. Jessie, abala ka sa iyong trabaho, alam ko kung paano gawin ito sa aking sarili. Magalang pa ring sabi ni Lance. Good. Cheer up. Nakita ni Jessie na hindi siya tinanong ni Lance tungkol sa layunin ng espada, at medyo nadismaya sa loob, gusto niyang tanungin siya ni Lance tungkol dito. Isang espada sa kanyang kamay, ngunit dahil din si Lance ay isang taong may maraming potensyal, at marahil kung si Lance ay mas mahina ngayon at nagtuturo sa kanya ng kaunti, maaari niya itong turuan pagkatapos na malampasan siya ni Lance sa kinabukasan. Gayunpaman, si Lance ay hindi humingi ng payo sa kanya, nag-iwan sa kanya ng pagkabalisa. Hindi alam ng gurong ito ng Jessie na ang pangunawa ni Lance sa layunin ng espada, ay umabot na sa puso ng espada upang makapasok sa pasukan, na kailangan pa rin niyang gabayan. Gayunpaman, ang susunod na hakbang ng espada sa kamay ay ang pagkakaroon ng espada sa puso. Naunawaan ni Jessie na ang espada sa kamay ay nagawa na, at kung patuloy niyang intindihin pa, ito ay ang pagpapakilala ng pagkakaroon ng espada sa puso, na kung ano ang naiintindihan ni Lance ngayon. Gayunpaman, ito ay masyadong mahirap, ito ay halos imposible nang hindi maabot ang likas na kaharian, at kahit na tila ito ay medyo naiiba, mayroong isang mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng sa kamay, at sa puso. Lumipas ang isa pang araw, at sa gabing ito, si Lance ay hindi na muling pumunta sa lugar ni Elsa, ngunit sa halip ay pumunta sa lugar ni Sally, na hindi nakakalimutan ng mga bagong tao ang mga dati. Room Center Sutra, hindi bababa sa kahapon sa Elsa, ngayong gabi upang pumunta sa Sally, ay hindi nadama ang pailay sa lahat, pinalitan ng iba ay maaaring maging kasing manipis ng kahoy, Lance ay hindi maaaring makatulong ngunit hehe isang ngiti. 502. Kinabukasan, sa wakas ay dumating na ang araw ng tunggalian sa pagitan ng Dark Warrior at Lance. Hindi mahalaga kung ito ay ang Martial Forest Academy o ang 4 na Island Guardian families, ang lahat ay nagsimulang maging excited kaninang umaga. Sa Martial Academy, ang buong akademya ay may day off ngayon, at madaling araw maraming estudyante ang pumunta sa Martial Island Green Garden Ping ng magkakagrupo, naghihintay sa pick duel sa pagitan ng Dark Warrior at Lance. Alas 11 ng umaga, 10,000 nanunood na sa Green Garden Ping ng Martial Island, at ang mga party, Lance at Dark Warrior, ay hindi pa lumitaw, kaya lahat ay naghihintay. Sa sandaling ito, sa kakahuyan na hindi kalayuan sa Green Garden Ping, si Lance ay medyo napunit. Si Lance lang ang nakatayo rito, at si Lance ay walang kasamang iba. Sa Green Garden Ping, sa silangan ay ang mga mag-aaral at guro ng Martial Academy, at narito ang principal.
Ang karamihan sa kanluran ay ang apat na pangunahing pamilya ng proteksyon sa isla, at dumating din ang senior Fred ng pamilya Chingu na iyon. Unti-unting lumipas ang oras, at biglang naging 11:30, at nagsimulang mag-usap ang lahat, bakit hindi pa nagpapakita sina Lance at Dark Warrior. Guro, paano kung hindi dumating ang isang pagkatalo? Tanong ni Panyon sa kanyang Panginoon, si Fred. Walang sinabi si Fred, ang hamon na ito ay pilitin ng Dark Warrior na magpakita, kaya hindi niya maiwasang mag-alala na kung ang Dark Warrior ay wala nang pakialam sa karangalan ng Island Protectorate family at hindi nagpakita, ito ay isang malaking kahihiyan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang karamihan ng tao sa panig ng Protectorate Island family ay biglang gumalaw. Dark Warrior ang lumitaw. Dark Warrior ang lumitaw. Ang mga tao mula sa Protectorate family ay sumigaw sa pananabik nang makita ito. Naghiyawan din ang audience mula sa tapat ng Martial Arts Academy nang makita nilang lumabas ang Dark Warrior. Tumangala ang lahat at nakita ang isang lalaking nakasuot ng itim at nakamaskara na lumilipad sa langit patungo sa Protectorate family. Ang mga disipulo ng Protectorate family ay natuwa nang makita nila na sa wakas ay nagpakita na ang Dark Warrior. Lumipad ang Dark Warrior sa harapan ng Protect Island family crowd at tumayo sa ibabaw ng malaking puno. Sa likod nila, sumigaw ang lahat ng mga disipulo ng Island Protectorate family, Dark Warrior, halika. Isang talunin si Dark Warrior, bastyusin mo si Lance. Dark Warrior, nasa ina ang lahat para mapanatili ang karangalan ng ating Island Protector family. Ibinalik ng Dark Warrior ang kanyang tingin sa buong faculty at mga estudyante ng katapat na Martial Academy at sumigaw sa boses na puno ng kawalang interes, Lance, hindi ka pa ba lalabas? Gayunpaman, huli na ang karamihan ng mga manunood mula sa tapat ng Martial Arts Academy upang makitang lumabas si Lance. Ang mga estudyante ng Martial Academy ay tila nababalisa, ang mga tao ay narito sa isang pagkatalo, ngunit si Lance ay hindi nagpakita. Hindi dapat tumakas si Lance sa bingit ng pagkatalo, tama ba? Ano ang ibig sabihin ng Lance? Nag-uusap ang mga estudyante ng Martial Arts Academy. Sa tapat ng silid, ang mga disipulo ng Island Protector family ay sumigaw ng tumawa, Lance, hindi ka ba maglakas loob na lumabas? Lance, basura, kung hindi ka maglakas loob na lumabas, aminin mo na lang ang pagkatalo. Nalungkot ang lahat ng mga estudyante ng Martial Forest Academy nang marinig nila ang mga pang-iinsulto mula sa mga disipulo ng kabaligtaran na pamilya ng Island Protector, ngunit hindi talaga lumabas si Lance. Nagtanong ang presidente ng Martial Forest Academy, nasaan si Lance? Hindi ko alam. Tingnan natin kung nandito si Lance. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng isang guro, principal, hindi namin nakita ang figure ni Lance sa karamihan dito sa Martial Academy, si Lance hindi dumating. Ano? Nanlumo ang principal, talaga nakatakas si Lance sa bingit ng isang tunggalian, kung gayon, mas mabuting hindi na lang sumang-ayon sa tunggalian na ito sa oras na iyon, ngayon ay mabuti na ang lahat ay dumating, isang tall-unang pula. Lumitaw ang alikabok, ngunit hindi dumating si Lance. Hahaha, talagang hindi siya dumating, hindi yata siya ng ahas na sumama sa takot na mapatay siya ng Dark Warrior. Hahaha. Nagsimulang tumawa ang mga disipulo ng Protectorate Island family. Ang mga estudyante sa bahaging ito ng Martial Academy ay pinagtatawanan, ngunit wala silang masasabing pabulaanan. Sa sandaling ito, ang lahat ay nabigo kay Lance, sa bingit ng pagtakas, nasaan ang momentum na tumakas sa apat na Island Protectorate families. Bigo, bigo. Sa ngayon, si Lance ay nakatayo sa tuktok ng isang puno sa gilid ng Protectorate family bilang isang Dark Warrior. Naririnig ang mga disipulo ng Protectorate family sa likod niya na tinutuya si Lance sa kanilang puso, gayon din ang mga estudyante mula sa Martial Arts Academy sa kabila ng kalye, nabigo kay Lance. Ang lahat ng ito ay nasa mga mata ni Lance ngayon. Ang tunggalian na ito, na inakala ng iba ay isang pinnacle duel, ay isang yugto lamang para sa Lance na nag-iisa. Pagkatapos ng mahabang panahon na pagninilay-nilay, nagpa siya si Lance na lilito muna siya bilang isang Dark Warrior,
At pagkatapos makahanap ng tamang pagkakataon, ipapakita niya sa publiko ang kanyang tunay na pagkatao. Walang pagpipilian si Lance, tila one defeat red hindi na maitago ang pagkakakilanlan ni Dust. Nakita ng principal ng Marshall Academy si Lance na tumatakas, at wala siyang nagawa kundi ang madismaya, at iaanunsyo na sana na ang lahat ng mga estudyante ay dapat bumalik at huwag ipahiya ang kanilang mga sarili dito. Sa sandaling iyon, sinabi ng isang estudyante, "Principal, hindi dumating si Lance, ngunit hindi ibig sabihin na tapos na ang tunggalian ngayon." Nang tingnan ng principal ang estudyanteng nagsalita ay ang ikalimang ranggo na eksperto sa Inner Great Perfection Ranking ng Martial Arts Academy, na pinangalanang Frida. "Frida, ano ang gusto mong sabihin?" "Principal, noong huling pagkakataon, dumating ang Dark Warrior sa aming Martial Arts Academy at tinalo ang una at pangalawang eksperto ng Inner Perfection Ranking, at pagkatapos ay tinalo ang ika-10 eksperto ng Great Perfection Ranking, at ako, na ika-5 sa Martial. Ang Great Perfection Ranking ng Arts Academy, ngayon, dahil si Lance ay hindi nang ahas na lumaban, pupunta ako at sasalubungin ang Dark Warrior. Dahil tinalo ng Dark Warrior si Barry, na ika-10 sa Great Perfection Ranking, gusto kong makita kung kaya pa niya akong talunin, na ika-5 sa Great Perfection Ranking." Tumaas ang kilay ni Frida, siya ay isang babae, ngunit tulad ng isang lalaking babae, ang kanyang lakas ay talagang malakas, at siya ay ika-5 sa Great Perfection Ranking ng Inner Gate ng Martial Academy. Napaisip ang principal at tumango. Agad na lumipad palabas si Frida at sumigaw patungo kay Lance, "Isang Dark Warrior, hindi dumating si Lance, kaya hayaan mo akong alagaan ka." Maraming estudyante ng Martial Academy ang nagulat, Frida na pang-5 sa Great Perfection list. Gusto ba ni Frida na labanan ang isang Dark Warrior? Siya ay isang dalubhasa sa Inner Door Perfection, habang si Lance ay isang Inner Door Perfection, kulang ito ng 2 larangan. Who cares how many realms he missing? Hindi ba ang huling Dark Warrior ay tumalo kay Barry, na ika-10 sa listahan ng Grand Perfection ng aming paaralan, habang si Frida ay ika-5. Nakita na ngayon ng mga estudyante ng Martial Forest Academy si Frida na lumipad palabas, at nang hindi iniisip ang nakakadismaya na si Lance, sumigaw sila, "Frida, talunin mo siya," upang ang mga disipulo ng Island Protector family ay hindi manggahas na maging mayabang. Ang mga estudyante ng Martial Academy ay sumigaw, ngunit tila nakalimutan na nila na si Frida ay isang Inner Gate Great Perfection, 2 kaharian na mas malakas kaysa sa Dark Warrior, at kahit na matalo ang Dark Warrior, hindi ito magiging sapat para ang mga disipulo ng Island Protector family ay hindi nang ahas na maging mayabang. At gayon paman, si Frida ay nanalo ng walang anumang kaluwalhatian. Tumibok ang puso ni Lance nang makita niyang lumipad palabas ng Martial Arts Academy ang isang babae, hindi, papayagan pa ba siyang makipaglaban sa mga eksperto sa Grand Perfection list ng Martial Arts Academy bilang isang Dark Warrior? 503. Hindi nakaimik si Lance. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan, hindi niya inaasahan na ang mga eksperto sa Martial Arts Academy's Grand Perfection ay lalabas para salubungin siya. Ayaw ni Lance na makipagkompetensya sa mga ekspertong iyon sa ika-2 taon ng Martial Arts Academy sa kanyang puso, at bagamat siya ngayon ay bilang Dark Warrior, hindi ito nangangahulugan na kinakatawan niya ang karangalan ng Island Protector family. Ngumuso si Frida kay Lance, "Isang Dark Warrior, hayaan mo akong matuto mula sa iyo, hindi ako naniniwala na ikaw, isang huli na panloob na sekta, ay talagang nagtagumpay sa 2 antas upang talunin ako." Ang mga disipulo ng Island Protector family ay abala sa pagsigaw, "Dark Warrior, fuck her, hayaan mo silang makita ang hindi makajos na lakas ng ating mga disipulo ng Island Protector family." Narinig ni Lance ang sigaw ng mga disipulo ng Island Protector family sa kanyang likuran, nakaramdam lang ng katawa-tawa ang kanyang puso, na isang disipulo ng iyong Island Protector family ngayon, ako ay isang mag-aaral ng Martial Academy. Gayunpaman, ngayong hindi nagpahayag si Lance. Ang totoong mukha niya, normal lang na hindi nila maintindihan. Tumingin si Lance kay Frida at sinabing, "Gusto mo talagang kalabanan ako?"
Kalokohan, ang basurang iyon na si Lance ay hindi nang ahas na magpakita ngayon at pinahiya ang ating martial arts academy, pagkatapos ay hayaan mo akong bumawi sa iyo, isang Dark Warrior, bunutin mo ang iyong espada. Pagkasabi niyan, si Frida ay huminga at nagwales. Isang patpat na nagpapadala ng isang naramdamang panginginig sa hangin. Si Frida ang numero 1 eksperto sa ikalawang taon ng Stick Technique Department, at ang ikalimang pinakamalakas sa buong listahan ng Great Success ng Martial Arts Academy. Si Lance ay may hawak na espada sa kanyang kamay, ayaw niyang labanan ang senior ng Martial Arts Academy, ngunit sa ngayon ay mukhang hindi niya ito maiiwasan, kaya lumaban tayo. Gusto rin ni Lance na makita kung kaya niyang talunin. Ang ikalimang pwesto sa Great Perfection List, noong huling beses na siya ay pinakamalakas para lamang talunin ang ika-10 pwesto, gusto din ni Lance na hamanin ang kanyang sarili. Isang pamalo ang magpapasya sa mundo. Sigaw ni Frida, tulad ni Sun Wukong na may hawak na gintong hoopstick, na nagwawalis pababa mula sa taas hanggang sa ibaba gamit ang isang stick. Buzz! Ang hangin ay nanginginig at pinipigilan, at ang tunog ay parang hindi kapani-paniwalang solid kapag narinig mo ito. Uminom. Mabilis ang takbo ni Frida, at sa isang kisap mata, ang kanyang pamalo ay umabot na sa ulo ni Lance. Si Lance, gayunpaman, ay hindi masyadong nagmamadali, dahil ang rod technique ni Frida ay nasa pinaka-primitive na yugto pa rin, na kung saan ay ang paghampas ng kasing lakas ng isang barbarian na labanan, at pagharap sa isang tao sa antas na ito, ang primitive fighting tactic na ito, ay masyadong mababa para kay Lance. Si Lance ay may espada sa kanyang puso, at agad na gumawa ng isang sword strike upang masira ang bukang liwayway. Wow! Hindi man lang alam ni Frida kung kailan inilabas ni Lance ang kanyang espada, naisip niya na ang kanyang tungkod ay umabot na sa tuktok ng ulo ni Lance, at ang naghihintay sa kanya ay isang matinding suntok. Gayunpaman, sa susunod na pagpikit ng mata, direktang nabasag ng kanyang espada ang kanyang tungkod. Wow! Isang shower ng mga sparks ng ginto at bakal. Labis na natakot si Frida kaya ginamit niya ang kanyang inner gate Great Perfection para apihin si Lance. Totoo rin na agad na naramdaman ni Lance ang libu-libong libra ng espesyal na presyon na dumidiin sa kanyang katawan, at ang espada ni Lance ay nalihis, na sinamantala ni Frida ang pagkakataon na umatras, iniiwasan ang pinakadirektang gilid ni Lance. Agad na umatras ng ilang metro sa likod, ang mukha ni Frida ay namuti at tumingin sa stick sa kanyang kamay na para bang ito ay isang binalatan na poste ng tubo. Wow! Ang mga tao sa kanilang paligid ay napawaw, isang beses lang ang nakatagpo at si Frida ay nakaranas ng malaking pagkatalo. Sumigaw ang mga disipulo ng Island Protector Family, isang pagkatalo, magandang trabaho. Hahaha, Dark Warrior, binibigyan mo talaga ng mukha ang Island Protector Family natin. Tumawa ang isang innate realm expert. Hehe. Sa sandaling ito, kahit si Senior Fred ay nakangiti sa Dark Warrior, tila nasisiyahan, ipinadala niya ang kanyang pinakamatandang disipulo na si Pan Yun upang hanapin ang Dark Warrior, na gustong kunin ang Dark Warrior bilang kanyang disipulo, at ngayon, nang makita ang talento at lakas ni Dark Warrior gamit ang kanyang sariling mamata, labis na nasisiyahan si Fred, at napagpasyahan niya sa kanyang sarili na kunin niya ang Dark Warrior bilang kanyang disipulo kahit na ano paman. Para naman sa mga estudyante at guro ng Martial Academy, nang makitang natalo si Frida sa isang engkwentro, lahat sila ay bumantong hininga, ang kumpiyansa na mayroon si Lance sa pagwawalis sa pamilya ng proteksyon sa isla ilang araw na ang nakalipas ay nawala na ngayon. Sinabi ni Lance, hindi ka mananalo laban sa akin, umatras. Ah! Sigaw ni Frida, ang kanyang boses ay nagpapakita ng matinding pagbibitiw. Isang pamalo para walisin ang sansinukob. Muling sigaw ni Frida, muling naglabas ng mas malakas na stick technique. Halos tumawa ng malakas si Lance nang marinig niyang iulat niya ang isang stick na gumagalaw para walisin ang universo. Ito ay masyadong nakakatawa na isang stick move, sapat na itong walisin ang Marshall Island, ngunit sapat din ito para walisin ang universo.
Gayunpaman, ang hakbang na ito ng pagwawalis sa universo gamit ang isang stake ay talagang ilang beses na mas malakas kaysa sa paggalaw kanina. Bukod pa rito, maaari ding gamitin ni Frida ang realm pressure para apihin si Lance, tila siya ay desperado na para manalo, sa orihinal. Siya, bilang isang realm high na si Lance 2, ay dapat aktibong iwasan ang paggamit ng realm pressure para apihin ang kanyang kalaban, ngunit siya ngayon ay sadyang nang aapi, binaliwala niya ang anumang moralidad upang manalo. Dragon Descending Sword Technique. Humampis si Lance gamit ang isang espada. Ow! Umikot ang espada ni Lance ang chi at nagpakawala ng isang dragon na uungal, na syempre ay hindi tunay na dragon, ngunit ang pag-atake ni Lance ay naihatid sa kalamangan ng isang dragon, na mas mabangis kaysa sa isang normal na galaw. Boom! Ang Dragon Descending Sword Technique ay biglang binomba ng Stake Sweeping Universe. Ang Baton Sweep Universe ni Frida ay ganap na natalo. Nagkaroon ng bitek, at maging ang stake ay nahati sa 2 piraso. Sumigaw si Frida at hindi na muling nag-charge. Inalis ni Lance ang kanyang espada, ang labanang ito kay Frida ay hindi intensyon ni Lance. Masyadong malakas, isang Dark Warrior, ikaw ang pagmamalaki ng aming Island Protectorate family. Sa likod, marami sa mga disipulo ng Island Protectorate family ang sumigaw patungo kay Lance. Maging ang mga likas na eksperto ng Island Protectorate family ay tumango bilang papuri. Ang win na iyon ng Chingu family ay tila nanginginig din sa sandaling ito sa napakagandang momentum ng isang Dark Warrior. Henyo, gusto ito ng lahat, at ang kagandahang iyon ng Dark Warrior ngayon ay talagang nagpanginag kay Win. Sa kabilang banda, ang mga guro at estudyante ng Marshall Island ay huminga ng malalim. Ang Protective Island Family ay talagang hindi isang bagay na maikukumpara sa Marshall Forest Academy, isang henyo tulad ng Dark Warrior. Natatakot ako na kahit ang Protective Island Family ay hindi nagpakita ng higit sa 10 taon. Sa sandaling ito, ang unang eksperto ng Inner Gate Great Perfection Ranking ng Marshall Academy, si Hunter, ay tila napakasama ng hitsura nang makita niyang natalo ang ika-5 pwesto na si Frida. Siya ang numero 1 eksperto sa Martial Arts Academy's Great Perfection Ranking, ang nagwagi sa New Student Competition noong nakaraang taon, at mas malakas siya kaysa kay Frida na iyon ngayon lang. Dark Warrior ang kanyang sarili upang iligtas ang ilang mukha, o hindi lumabas at maging isang lumiliit na pagong at hayaan ang mga tao ng Island Protector family na patuloy na pagtawanan siya, ngunit wala ni isa sa kanila ang kahit na isang Great Perfection na kalaban sa Dark Warrior. Tatanggalin na sana ito ni Lance nang may sumigaw mula sa Marshall Academy, sandali. Tumangala si Lance at isang batang lalaki ang lumipad palabas. 504. Isang Dark Warrior, pakiusap turuan mo ako. Sinabi ng lalaking lumipad palabas na siya si Hunter, ang numero 1 eksperto sa Great Perfection List at ang nagwagi sa freshman competition noong nakaraang taon. Gayunpaman, ayaw ni Lance na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa nakatatanda ng Marshall Academy. Ang puso ni Lance ay nanindigan sa Marshall Academy. Tumayo ka, ayaw kong lumaban. Sabi ni Lance. Napabuntong hininga ang Hunter na iyon. Pagkatapos ng lahat ng ito, sa tingin mo ba ay may paraan pa? Huwag kang lumapit, natatakot ako na baka isipin ko ang Island Protector family mo na wala kahit isang Great Perfection student sa Marshall Forest Academy namin nakalaban mo. So, one defeat and Dark Warrior, you dapat lumaban ng hindi lumalaban, maliban na lang kung personal mong aminin na hindi kita kalaban. Si Lance ay kumunot, natalo ang isa at bumalik sa isa pa, talagang hindi siya pumunta dito ngayon para kalabanan ang Martial Arts Academy, lalong hindi para give-in ng Martial Arts Academy. Gayunpaman, ayaw aminin ni Lance ang pagkatalo. Isang Dark Warrior, ako, si Hunter, ay freshman champion noong nakaraang taon ng Martial Arts Academy, baka hindi mo ako matalo, pakiusap turuan mo ako, gawin mo. Nagulat si Lance, nagkataon na ang freshman champion noong nakaraang taon ay ang freshman champion ngayong taon. Gusto mo talagang lumaban? Cut the crap. Sinusok ni Hunter ang baril. Crackang.
Ang snatch na sinaksak ni Hunter ay gumawa ng cracking sound, which was the sound of breaking the air, which shows that his shot was very powerful and fast. Ang 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ang dulo ng baril ay matalim na lumabas at nakalock sa dibdib ni Lance, na para bang tatagos ito sa dibdib ni Lance sa isang putok. Dang! Walang oras si Lance na mag-react at agad na itinaas ang kanyang espada upang harangan ang kanyang sariling dibdib, at sa isang dang, ang dulo ng baril na dapat tumagos sa dibdib ni Lance, ay biglang tumusok sa espada na si Lance ay pinuprotektahan ang kanyang dibdib. Ang katawan ni Lance ay bumagsak ng ilang metro. Sa sobrang bilis ng baril niya. Ito ay karapat-dapat na maging freshman competition champion noong nakaraang taon. Natagpuan ni Lance na siya ay nasa ilalim ng labis na presyon upang harapin ang Hunter na ito, hindi banggitin ang 2 antas na mas mataas sa kaharian, ang kanyang baril ay tumpak at mabilis, napakabilis na si Lance ay nagkaroon lamang ng oras upang hamarang gamit ang kanyang espada, hindi sa oras na para gamitin ang kanyang Dragon Descending Sword technique, ngayon lang kung walang bentahe si Lance na magkaroon ng sword entry sa kanyang puso, hinding-hindi mapipigilan ni Lance ang kanyang putok. Ang Hunter na ito ay higit, mas malakas kaysa kay Frida, at naramdaman ni Lance na ang Hunter na ito, ang kanyang pag-unawa sa aspeto ng pangangalaga, ay malapit nang maabot ang entry level ng pagkakaroon ng baril sa kanyang kamay, kaya halos imposible na si Lance. Pagkatalo. Sa sandaling ito, hindi mahalaga kung ang mga mag-aaral ng Martial Arts Academy o ang mga disipulo ng Island Protector family, walang nagsasalita, at ang magkabilang panig ay nakamasid na nanunood. Malinaw na ito ay isang pantay na laban, kung gayon si Lance ay binaril lamang ni Hunter sa dibdib, ngunit hindi, nalabanan ni Lance ang pagbaril ni Hunter sa pinakadulo ng 1,000 gintong bala. Sa sandaling ito, walang nakakaalam ng mananalo o matatalo, ang magkabilang panig ay napuno ng labis na tensyon na wala nang nagsalita pa. Sina Lance at Hunter, na nakatayo sa himpapawid, ay nagkaharap, at naramdaman ni Hunter na wala siyang labis na lakas laban kay Lance, at gayon din si Lance. Ngunit si Lance ay 2 kaharian lamang sa ibaba niya sa late inner gate A, kaya kahit na si Hunter ay itinuring na natalo, dahil kung si Lance ay isa ring inner gate great perfection, kung gayon hindi siya kwalipikadong labanan si Lance. Sa sandaling iyon, muling kumilos si Hunter. Buzz! Nagbitak. Sinaksak ni Hunter, at ang hangin ay napuno ng isa pang serye ng mga tunog ng pag-crack, napakabilis na mahirap para sa kaharian ni Lance na mahuli ang anino, ang kampyon ng freshman noong nakaraang taon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na sinubukan ni Lance na gamitin ang kanyang espada, dahil napatunayan lamang na walang pagkakataon si Lance na gamitin ang kanyang espada sa harap ng napakabilis na putok mula kay Hunter. Magagawa lamang ni Lance na lumaban at gumamit ng yin-yang finger, kung hindi man lang niya mabali ang putok ni Hunter sa pamamagitan ng paggamit ng yin-yang finger, kung gayon si Lance ay itinuring na natalo, dahil ang yin-yang finger ay naubos ang 3 bahagi ng ang panloob na lakas ni Lance sa isang pagkakataon. Buzz! Papalapit ang ulo ng baril ni Hunter kay Lance, at nang makarating ito sa dibdib ni Lance, itinaas ni Lance ang kanyang daliri sa 1 segundo. Swoosh! Ang daliri ni Lance, at ang dulo ng baril ni Hunter ay biglang nakahanay, at ang pinakamataas na kapangyarihan mula sa daliri ni Lance ay agad na inilipat sa dulo ng baril ni Hunter, kung hindi niya mabali ang kanyang baril, tiyak na matusok si Lance sa dibdib. Ngunit ang yin-yang daliri ni Lance ay napatunayang napakalakas, medyo sa dulo ng baril ni Hunter, ang pag-agaw ni Hunter ay parang nabasag na tubo, at sa isang kalansing, ang kanyang baril na bakal, ay pumutok. Bukod dito, isang bala tulad ng puwersa ay patuloy na ipinadala mula sa dulo ng baril, at ang palad ng kamay ni Hunter na nakahawak sa baril ay nabasag, at ang buong kamay ni Hunter ay duguan. Wow! Nagkaroon ng hiyawan sa paligid, mula man sa Martial Arts Academy side o sa Island Protection family side. Nanginginig ang katawan ni Hunter habang itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak ng baril, isang butas sa gitna ng kanyang palad, hindi makapaniwalang tumingin si Hunter kay Lance, hindi niya alam kung paano ito nagawa ni Lance. Isang Dark Warrior, natalo na ako. Kusang loob na sabi ni Hunter.
Sinabi ni Lance, napakalakas mo na rin, kahit papaano ang iyong mga kasanayan sa pagbaril ay naging dahilan upang hindi ko mailabas ang aking espada, na karapat-dapat na maging freshman champion noong nakaraang taon ng Martial Arts Academy. Kung matatalo ako, pinutol ng panunuya, isa akong malaking tagumpay ng Inner Gate, ngunit talagang natalo ako sa iyo ng yumaong Inner Gate ng Protectorate Family. Ako, si Hunter, ay walang masabi, Protectorate Family, tinuruan mo talaga ako ng leksyon. Sabi ni Hunter na may nanginginig na puso, ang mga disipulo ng Protectorate Island Family ay talagang pambihira, at ang Martial Academy, sa katunayan, ay hindi maikukumpara, kahit na isang henyong estudyante na katulad ng nagkataon lang na lumitaw si Lance, hindi pa rin ito maihahambing. Ngunit hindi niya alam na ang taong nasa harapan niya ay si Lance na labis na ikinadismaya ng lahat. Ang mga mag-aaral at guro ng Martial Forest Academy ay walang masabi sa sandaling ito, sa buong Martial Forest Academy, walang kahit isang tao mula sa Late Inner Gate na makakatalo sa isang tao mula sa Late Inner Gate. Kung ano ang masasabi doon, natural lang na kutsain ng mga disipulo ng Protectorate Family. Sa panig ng Protectorate Family, ito ay walang katulad na pagkasabik sa sandaling ito, at maraming mga disipulo ang nagpapakita ng kanilang paghanga sa Dark Warrior. Ano ang ibig sabihin nito, hindi na kailangan pang ipaliwanag. Maging si Win, ang pinakamalakas na bagong disipulo ng apat na Island Protectorate Families at ang nag-iisang magagandang disipulo ng Ultimate Level, ay naramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso habang tinitingnan ang figure ng Dark Warrior ngayon, na parang gusto niyang kilalanin ang mga henyo ng level na ito, kahit na siya ay nagmamalaki sa harap ng iba, hindi niya maiwasang sumamba sa harap ng isang tulad ng Dark Warrior. 505. Lumipad pabalik si Hunter sa mga manunood ng Martial Arts Academy, at lahat ng mga estudyante ng Martial Arts Academy ay walang sinisisi sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sinubukan niya ang kanyang makakaya at sinisi lamang ang isang pagkatalo sa pagiging masyadong pervert. Ipapakita na ni Lance ang kanyang totoong mukha ng isang malakas na tawa ang nagmula sa likuran. Tanging isang likas na eksperto mula sa Island Protector Family ang lumipad sa tabi ni Lance at nagsabi sa kanya, Dark Warrior, balak mo pa bang ipagpatuloy ang pagtatago ng iyong pagkakakilanlan ngayon? Bilisan mo at tanggalin ang iyong maskara, para makita ko kung alin sa ang aming apat na Island Guardian Families, kung aling pamilya ang napakaswerteng makakuha ng isang henyong disipulo na tulad mo. Sumigaw ang karamihan mula sa Wegu family, siguradong Wegu family natin ito. Bullshit, I think ito ang Wango family natin. Ang Dark Warrior ay mula sa ating Qin Ancient family. Sa tingin ko ay mula sa aming Song Ancient family. Ang lahat mula sa apat na Island Guardian families ay nagsimulang gumawa ng hindi kinakailangang pagsigaw, bawat isa sa kanila ay kinakabahan, hindi alam kung saang pamilya nagmula ang Dark Warrior, at lahat sila ay umaasa na ito ay kanilang sariling pamilya. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang tinig, huminto ang lahat sa pakikipaglaban, Dark Warrior ang aking paparating na disipulo. Napatingin ang lahat kung saan nanggagaling ang boses, at lumipad palabas si Senior Fred. Wow! Nagkusa si Senior Fred na tanggapin ang Dark Warrior bilang kanyang paparating na disipulo. Nagulat ang lahat, alam nating lahat kung gaano kahigpit si Senior Fred sa pagtanggap ng mga papasok na disipulo. Lumipad si Fred sa harap ni Lance at ngumiti, Dark Warrior, matagal na kitang hinahanap. Sinabi ni Lance, ano ang hinahanap sa akin ni Senior Fred? Dark Warrior? Dapat alam mo na naghahanap ako ng entry disciple, I'm very happy with you, sinabi ko sa aking big disciple na si Panyo na hanapin ka noon, but unfortunately you're too low-key. Since nagpakita ka ngayon, hindi ka makakaalis at maging alagad ko sa pagpasok. Hindi makatanggi si Senior Fred. Ngumiti si Lance at sinabing, paano kung tumanggi ako? Hindi kita hahayaang tumanggi, isasama kita, kahit na kailanganin kitang pagnakawan, ninanakaw kita bilang aking disipulo. Sabi ni Fred. Senior Fred? I'm so sorry, pero wala akong planong magbigay-pugay sa iyo. Sabi ni Lance. Sinabi ni Fred, paano kung hindi ako sumuko?
Isang Dark Warrior, dapat mong malaman kung ano ang katayuan ko, si Fred, sa Marshall Island. Ilang tao ang gustong magmakaawa sa akin na maging isang disipulo noon, ngunit ako tumanggi, kahit na si Lance na iyon ng Marshall Academy, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong isipin iyon. Gusto kang sambahin ni Lance bilang kanyang Panginoon. How I remember parang siya ang tumalikod sa iyo. Yun kasi, binigyan ko lang siya ng chance, ni-reject ko na siya nung dumating siya for interview before, alam niyang hindi niya kaya, so he simply rejected me in public to save face. This kind of person is too fanatical and will. Tiyak na hindi ka makakarating ng napakalayo sa hinaharap, ngunit ikaw, sa kabaligtaran, kapag nawala mo ang Dark Warrior, sa palagay ko ay hindi imposibleng malampasan mo ako sa hinaharap. Sabi ni Fred. Nang marinig ng lahat na sinabi ni Fred na nalampasan niya siya, bumulala sila at tumingin sa Dark Warrior na may inggit sa kanilang mga mata. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance. Ang isang likas na eksperto ay abala sa pagsasabing, sige, Dark Warrior, ang usapin tungkol sa pagtanggap sa iyo ni Senior Fred bilang isang disipulo ay maaaring pag-usapan mamaya, tanggalin mo muna ang iyong maskara ngayon, gusto kong makita kung alin sa apat na island protecting families. Galing ka, gusto kong maging Wango family natin ito. Ang iba pang 12-dosenang mga likas na eksperto ay abala rin na nagsasabi na umaasa sila na ito ay ang kanilang pamilya. Lahat ay nakatingin kay Lance na nakadilat ang mga mata, naghihintay na tanggalin niya ang kanyang maskara. Maging ang lahat ng mga estudyante at guro ng Marshall Academy ay tumingin kay Lance ng may inggit. Tila hindi na may tatago ang pagkakakilanlan ni Lance. Sige, ay lahad natin, kung ano ang darating ay darating, hindi kayang balutin ng apoy ang papel. Ang kamay ni Lance ay pumunta sa kanyang mukha upang kunin ang maskara. Lahat ng mga disipulo at strongmen ng Protectorate family ay tumitig kay Lance nang hindi lumilingon. At sinabi na ngayon ni Lance, lahat ng Guardian Island family, pasensya na. Hindi nag-react ang lahat kung bakit biglang nag-sorry si Lance. Ngunit sa sandaling iyon, marahas na ibinunyag ni Lance ang kanyang maskara, at ang unang bagay na ipinakilala sa mga mata ay isang mukhang ordinaryong maskara ng balat ng tao, pagkatapos ay agad itong inilantad muli ni Lance, at ang maskara ng balat ng tao ay natanggal, nagsiwalat. Ang totoong mukha ni Lance. Ano? Ang mga likas na eksperto ng Island Protector family na puno ng tensyon ay sumigaw nang makita nila ang tunay na mukha ni Lance. Ikaw si Lance. Ito ay imposible, ang isang Dark Warrior ay talagang ikaw, ito ay imposible. Bakit ikaw? Sigaw ng lahat mula sa Island Protectorate family, kinakabahan pa rin sila kung saang pamilya nagmula ang Dark Warrior, ngunit lumabas na wala sa mga pamilya, ngunit ito ay si Lance mula sa Marshall Forest Academy. Ang buong faculty at mga estudyante sa Marshall Academy ay sama-samang natulala. Ang aking damo. Damn! Paano ito posible? Ang Dark Warrior ay talagang si Lance in disguise. Nahihilo ako, Dark Warrior at Lance, maliwanag na iisang tao lang sila. Ang mga emosyon sa magkabilang panig ng eksena, ay dumating sa isang matinding pagbaliktad, ang mga tao ng Guardian Island family ay orihinal na masaya at kinakabahang inaabangan kung aling pamilya ang kabilang sa kanila, ngunit biglang nakita na ang Dark Warrior ay si Lance in disguise, biglang nagalit, pinasaya sila ng wala, nililinlang ang kanilang mga damdamin, salamat sa katotohanan na lahat sila ay nasa sabik na parang ano, at bilang isang resulta, wala itong kinalaman sa Guardian Island family. Instant, ang emosyon ng lahat sa Protectorate family ay napalitan ng galit. Ang buong mag-aaral at guro ng Marshall Academy ay naiinggit lamang sa Protect Island family dahil sa pagkakaroon ng napakahusay na disipulo, ngunit sa susunod na sandali, natuklasan nila na ang Dark Warrior at Lance ay iisang tao, isang sorpresa na ginawa nila. Hindi ka panipaniwala. Hahaha. Ilang beses tumawa si Lance at itinapon ang maskara ng balat ng tao na walang takip sa kanyang mga kamay, para hindi na niya ito kailanganin mamaya.
Tumingin si Lance kay Senior Fred at sinabing, Senior Fred, salamat sa iyong kabaitan, imposible para sa akin na maging alagad mo sa pagpasok, mangyaring humanap ng isa pang makinang. Sa sandaling ito, namumula ang mukha ni Fred, at napuno siya ng isang alon ng tahimik na galit kay Lance. Isang likas na eksperto mula sa Protectorate family ang nagalit, Lance, bakit ka nagpapanggap bilang isang disipulo ng Protectorate family, ano ang ibig mong sabihin? Nagsinungaling ka sa aming lahat, at ito ang paraan na gusto mong ipahiya ang iyong sarili. Sinabi ni Lance Damon, masasabi ko lang na sorry. Lance, ikaw. Hahaha, ako ay ang Dark Warrior, ngunit ako rin si Lance, ako ay mula sa Martial Academy, lahat mula sa Island Protector family, pasensya na. Pagkasabi noon, si Lance ay lumipad patungo sa karamihan. Sa Martial Academy. Sumigaw si Lance sa lahat ng mga mag-aaral at guro ng Martial Forest Academy, mga kapwa mag-aaral at guro, binaygo kayo ng impromptu retreat ni Lance, ngunit sana ay hindi kayo binaygo ng Dark Warrior. Maraming babae ang umiyak sa tuwa at sumigaw, Lance, mahal kita. 506. Isang pagkatalo at gusto kong magkaroon ng baby sa iyo. Anong kalokohan? Ngumiti si Lance sa karamihan, at hindi sinisi ng lahat si Lance sa pag-urong sa huling minuto, sa halip ay nasa sabik sila at sumasamba. Ang unang eksperto ng Great Perfection List na iyon, si Hunter, ay napakapangit na ngayon, nagkukulitan, hindi talaga isang disipulo ng Island Protection Family, ito ay si Lance, talagang hindi niya kayang talunin si Lance, kahit na marami sa ang mga taong natalo sa Dark Warrior noong nakaraan ay napakapangit na ngayon. Agad na itinuro ni Lance ang kanyang tingin kina Sally at Elsa. Sa oras na ito, sina Elsa at Sally ay parehong may maputlang mukha at nakatayo roon na hindi alam kung anong ekspresyon ang mayroon sila. Bumantong hininga si Lance at lumipad patungo kina Sally at Elsa, ngunit bago pa sila makapag-react, hinawakan sila ni Lance sa kaliwa at kanang kamay at lumipad palayo. Ang lahat ay nanood habang si Lance ay nawala, lalo na ang lahat mula sa Island Protector family, na nagagalak sa walang kabuluhan, at nadama nila ang kahihiyan ni Lance, na muling sumampal sa mukha ng kanilang apat na Island Protector families, lalo na ang nakatatandang Fred na iyon, na naging sobrang sama ng loob kay Lance noong nakaraan, at sa pagkakataong ito, direkta itong napalitan ng galit, na para bang tinukso siya ni Lance. Bumalik ka! Sigaw ni Fred, pagkatapos ay tumalikod at lumipad, at nakita ng lahat ang malungkot na tingin sa mukha ni Senior Fred. Bumalik kayong lahat, walang sinuman ang papayagang banggitin muli ang mga salitang Dark Warrior, sinumang muling banggitin ang apat na salitang ito ay haharapin ayon sa pintuan, at lahat ng mga disipulo ng aking Waygu clan ay mabubugbog ng isang beses. Makikita nila si Lance mula ngayon. Lahat ng mga disipulo ng aking Chingu clan ay pare-pareho, ang pag-uuri kay Lance bilang isang kaaway ng Chingu clan, at mabubugbog ng isang beses para makita siya. Kaya, ang apat na Island Guardian families, na nagalit, lahat ay naglista kay Lance bilang kanilang kaaway, at lahat sila ay naniniwala na si Lance ay naglaro sa kanilang apat na Island Guardian families. Ang lahat ng mga disipulo ng apat na Island Guardian families ay umungol at lumipad na palayo ng labis, na naiwan lamang ang mga mag-aaral at guro ng Martial Academy sa eksena. Isang vice-presidente ang nagtanong, Principal, ano ang dapat nating gawin ngayon? Inilista ng kanilang Island Protector family si Lance bilang isang kaaway, may mangyayari ba kay Lance? Ang principal, gayunpaman, ay ngumiti, sila ay labis na naiinis kay Lance, ang pinakamaraming magagawa nila ay makita ng isang beses at lumaban ng isang beses, at ipahiya si Lance kapag nahanap na nila ang pagkakataon, ito ay hindi isang buhay at kamatayan na kalaban, walang anuman. Ang mag-alala. Ang mag-ingat sa hinaharap, ang makita ng isang beses at ang pagpalo ng isang beses ay hindi maiiwasan hanggang sa mawala ang kanilang galit, ngunit paanong ang galit ng apat na pamilya ay madaling maalis. Sa sandaling ito, gayunpaman, binuhat ni Lance sina Sally at Elsa at lumipad patungo sa isang walang nakatira na kagubatan, pinababa sina Sally at Elsa. Ibinuka ni Sally ang kanyang bibig, ngunit sa huli,
hindi niya alam kung ano ang sasabihin, at ganoon din si Elsa, pareho silang hindi inaasahan na ang One Defeat at Lance, ay iisang tao. Og! Tumingin si Lance sa kanilang dalawa at bumaantong hininga. Pagkaraan ng ilang sandali na tumahimik sa isa't isa, nagtanong si Elsa, kung ikaw si Lance, bakit ka pumayag na maging boyfriend ko? Lance, maaari ko bang ipagpalagay na nililibang mo ang aking damdamin? Maaari ba akong mag-assume that you're playing with my emotions? Now that the truth is out, it turned out to be a daydream that I was dreaming and thought I had found a rich and handsome man. Si Lance ay abala sa pagsasabing, ito ay hindi isang panaginip, Elsa, dapat mong tandaan na ako ay unang lumitaw bilang isang Dark Warrior sa lungsod ng London City, na noong panahong nahulog ka sa akin, at ako, noong panahong iyon, tulad ng wala, tanging ang aking nakatatandang kapatid na babae sa aking puso. Nang maglaon, tinanggap ko sina Sally at Bella, at ikaw, pinili kong lumayo, ngunit ginawa ko. Huwag mong asahan na mas malalalim pa kita, at sa huli, inaamin kong unti-unti akong nahuhulog sa iyo, kaya nahulog ang loob ko sa iyo bilang Dark Warrior. Tumingin si Elsa sa mga mata ni Lance, naramdaman na ang mga mata ni Lance ay talagang puno ng sinseridad, at, ngayong naalala ito ni Elsa, biglang naisip niya na hindi nakakagulat na medyo pamilyar siya sa mga mata ni Dark Warrior bawat oras, kaya ito ay pareho. Sinabi ni Elsa, ngayong ang iyong pagkakakilanlan ay si Lance, ang Dark Warrior na nagustuhan ko ay wala na. Kakasabi ko lang sa harap ng lahat, Dark Warrior ako, at ako rin si Lance, silang lahat. Ngayon ano ang gagawin mo tungkol sa love triangle sa pagitan ko, Sally, at tayong tatlo? Tanong ni Elsa. Tumingin si Lance kay Sally at sinabing, Younger, ikinalulungkot kita. Napaluha si Sally at umiyak, gusto mo bang piliin si Sister Elsa? Okay, I wish you well. Hindi naintindihan ni Sally at naisip na kapag sinabi ni Lance na nagsisisi siya, gusto niyang pumili sa pagitan nila ni Elsa, at pagkatapos ay ang pagsisihan ay ang piliin si Elsa. Kaya, si Sally ay napaluha, ngunit si Elsa ay kaibigan din niya, hindi siya makikipag-away sa kanya, siya ay umiiyak at nag-bless. Napaiyak talaga si Lance nang makita niya ang reaksyon ni Sally. Sa oras na ito, si Elsa ay abala sa pagsasabing, Lance, hindi ko kailangan na pumili ka, mas mabuting magkaroon ka ng magandang panahon kasama si Sally, ako, ituturing na lang ito bilang isang panaginip. Hindi pa nagsasalita si Lance, muling sinabi ni Sally, Sister Elsa, hindi ko kailangan na payagan mo ako, dahil sarili niya itong desisyon, nirerespeto ko siya, sana masaya ka, aalis muna ako. Umiyak si Sally at tumalikod para umalis. Sinabi ni Lance, anong kalokohan ang pinag-uusapan ninyo, sino ang nagsabi sa inyo na kailangan kong pumili sa inyo? So ano ang gusto mo? Tanong ni Sally. Sabi ni Lance, hindi alintana kung one defeat man ako o Lance, kukunin ko kayong dalawa, pareho kayong girlfriend ko. Napahiya si Elsa, Lance, hindi ako papayag. Ngumuso si Lance, Elsa, hindi mo pa naman turn para hindi sumang-ayon, papayag lang ako, huwag mong kalimutan, natulog ka na. Ikaw. Namula si Elsa. Hindi umimik si Sally, actually mas tanggap niya, tutal na tanggap na niya ang katotohanan na si Bella ay girlfriend din ni Lance, medyo kakaiba kay Lance na magkaroon ng tatlong girlfriend. Sa kanyang sarili. Nakakainip. Tumalikod si Elsa at naglakad palayo, tila hindi sumasang-ayon sa isang bagay na katawa-tawa gaya ni Lance. Stop! Sabay hila ni Lance kay Elsa pabalik. Lance, bitawan mo ako. Kumunat ang noo ni Elsa. Sinabi ni Lance kay Sally, Younger, lumiko ka muna. Lumingon si Sally. Lance, ano ang gusto mo? Sigaw ni Elsa. Idiniin ni Lance si Elsa sa puno sa loob ng ilang minuto ng mariing paghalik, pagkatapos ay sinabing, Elsa, ikaw ang aking babaeng talunan, hindi ka makakaalis, kung gusto mo akong nakasuot ng pangit na maskara, kaya ko. Pumunta ka at kunin muli ang maskara na iyon. 507. Si Elsa ay idiniin ni Lance sa puno, hindi makagalaw, ang kanyang katawan ay nasa pinakakilalang posisyon kay Lance, siya ay nahihiya at nagagalit.
Lance, please let go of me. You'll hurt Sally. Payo ni Elsa, mas pinili niyang mag-opt out, bagamat nakakasakit ng damdamin, ngunit maaari niya lamang itong ituring na panaginip at bumalik at umiyak. Sinabi ni Lance, noong una akong lumitaw bilang isang Dark Warrior, sinabi ko sa iyo na hindi ako karapat-dapat para sa iyo, kalimutan mo ako, layuan mo ako, ngunit kailangan mong umibig sa akin, at ngayon na ikaw ay kahit na napaibig ako sa iyo, huli na para piliin mong huminto. Ang prinsipyo ng aking Lance para sa damdamin sa buhay na ito ay, kung umibig ka, hindi ka susuko, Elsa, hinding-hindi ako sumuko ka na. Natahimik si Elsa, paano si Sally, gusto mo bang maging girlfriend mo tayong dalawa? Sinabi ni Lance, ano ang kakaiba sa dalawa? Sa aking mundo, ang mga makapangyarihang dignitaryo ay may 2 o 3 pangunahing bahay at 4 o 5 babae, ang mga ito ay mas karaniwan kaysa dati. Tinitigan ni Elsa si Lance, sa katunayan, tama si Lance, mayayaman at makapangyarihang mga tao. Ang pangalawa at pangatlong asawa ay marami, si Lance ay napakahusay na tao, ang ilan pang katulad nito ay hindi masyado. Sinabi ni Elsa, napag-isipan mo na ba ang nararamdaman ni Sally? Kahit na wala akong pakialam, nasaan si Sally? Ganyan ka ba naaawa sa kanya? Lamambot ang tono ni Elsa, ang kanyang mga salita ay malinaw na humihingi ng pahayag ni Sally. Tumalikod si Sally at sinabing, Sister Elsa, gusto ko lang itanong sa iyo, gusto mo ba siya? Sally, huwag mong intindihin, paano ako magnanakaw ng boyfriend sa'yo, hinding-hindi masisira ng mabahong lalaki ang pagmamahalan nating magkakapatid. Sinabi ni Sally, Sister Elsa, sagutin mo lang ang tanong ko, kahit na siya ay kapareho ng Dark Warrior, ngunit pagkatapos ng lahat, tinanggal niya ang kanyang maskara, ang pakiramdam ay hindi dapat ganap na naiiba, gusto mo ba ang Dark Warrior na nagtanggal ng maskara niya? Kung kapatid ang tingin mo sa akin, sabihin mo sa akin ang buong puso mo. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Saglit na natigilan si Elsa, sa totoo lang, naghubad man si Lance o hindi, wala siyang kalaban-laban, iyon pa rin ang parehong tao, medyo hindi komportable. Mahinahong sinabi ni Elsa pagkaraan ng mahabang panahon, Sister Sally, I'm really sorry for you, Ngumiti si Sally, tama na, kung gayon, tulad ng magkasama, ikaw ay aking kapatid, ayokong makita kang bumalik at umiyak ng husto, maaari rin, tulad ng magkasama. Kinagat ni Elsa ang kanyang mga labi, nakaramdam ng kalokohan, ngunit nag-aatubili siyang tumanggi. Tumawa si Lance, Elsa, Kapitan Shuko, ano bang dapat pag-alinlanganan, tsaka wala kang karapatang magdesisyon, papayag ka man o hindi, pareho lang ang resulta, hahaha. Mabangis na pinilipit ni Elsa ang baywang ni Lance at pinagalitan, ikaw ay malaking pervert. Alam ni Lance na sa wakas ay naalis na niya si Elsa, at sa isang malakas na tawa, sabay niyakap niya sina Elsa at Sally sa kanyang mga braso. Kaya lang nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang kahihiyan si Elsa, ngunit mas nakaka-relax si Sally, pagkatapos ng lahat, si Bella ay niyakap ni Lance ng ganito sa kanya noon. Sinabi ni Elsa, Lance, sinabi ni Sally na mayroon kang ibang kasintahan sa lungsod ng London City, iyon ay, si Bella. Tama. So magkakaroon ka na lang ng 3 girlfriend. Humihingal si Elsa. Tumango si Lance at sinabing, oo. Napakawalan mo. Anong kinalaman nito sa kawalang hiyaan, hindi ako papayag na pabayaan ang sinuman, ano ang gusto mong gawin ko, sino ang pipiliin ko. Kung ganoon, bakit ka pa mag-abala, magpanggap ka na lang nakasal ako sa pangatlo. Tiya. Sino tita mo, pervert? Ha, may pagnanasa lang ang pervert sa inyo, hindi pa rin iniisip ng iba. Nga pala, anong sinabi mo, sa mundo natin, anong ibig mong sabihin? Walang magawa, muling sinabi ni Lance kay Elsa ang tungkol sa kanyang kasaysayan, namangha si Elsa at hindi ito kapani-paniwala, hindi katakataka na si Lance ay napunta mula sa pagiging outcast na anak ng pamilyang Damon tungo sa isang henyo, ngunit hindi ito mahalaga. Noon lamang niyakap ni Lance ang dalawa at lumipad patungo sa direksyon ng Martial Arts Academy, nasa magandang mood habang nasa daan.
Noon, nag-aalala siya na nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan at hindi alam kung paano ito ipapaliwanag. Ngunit ngayon ang batong iyon sa kanyang puso ay nasa lupa. Pareho silang kasintahan ngayon, kaya lang, naisip muli ni Lance si Chloe Lewis, bumantong hininga, at nagpasya na huwag nang pumunta sa departamento ng pagpapagaling, na hindi na siya muling makikita, para hindi na mabigla ulit. Ang lahat ng mga estudyante ng Marshall Academy ay bumalik din sa akademya, at ang buong Marshall Academy ay nag-uusap tungkol sa pangyayari ngayon, at lahat ay walang salita upang ipahayag ang kanilang paghanga kay Lance. Sa ngayon, sa isa sa mga bilya ng Martial Arts Academy, si Tristan ay nakatayo sa rooftop na may malungkot na mukha, nakita niya ang lahat ng performance ni Lance ngayon, pati na rin ang pagbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao sa isang pagkatalo. Pagkabalik mula sa Green Garden Ping, si Tristan ay wala sa magandang kalagayan, bagamat hawak niya ngayon ang titulo ng pinakanamumukod tanging anak ng pamilyang Damon, ngunit alam niya mismo na ang titulo ng pinakanamumukod tanging anak ng pamilyang Damon ay malamang Lance. Ang pinaka hindi komportable sa kanya ay hindi ito, ngunit sa pagbabalik mula sa Qing Yuan Ping, ang kanyang kasintahang si Gina, ay talagang pinuri si Lance, sinasabing si Lance ay talagang ang numero unong natatanging anak sa iyong pamilyang Damon para sa daan-daang taon. Sus, nahirapan si Tristan na paniwalaan na ito ang mga salita ng kanyang kasintahan. Noon, ang punk na si Lance na iyon, ngunit sinilip niya ang kanyang kasintahang naliligo, at ang kasintahang napupuot sa kanya noon ay talagang pinuri si Lance ngayon. Ang bagay na ito ay nagpahirap sa puso ni Tristan, bagaman, ang sinabi niya ay ang katotohanan. Ngunit, ito ay ang kanyang kasintahan, nakalimutan ba niya kung gaano niya kasuklam ang Lance na ito sa pagsilip sa kanyang paliligo? Hindi lang si Tristan ang hindi komportable, kundi si Zilan din. Marahil, ang kanilang saloobin kay Lance ay naging selos. Lalo na si Zilan, dahil ang Dark Warrior ay si Lance, pagkatapos ay mayroon na siyang dalawang girlfriend na bulaklak sa ospital, habang iniisip ito ni Zilan, lalo siyang nagseselos. Isang taon noon, sa pamamagitan ng Noong gabing iyon, inimbitahan ni Lance sina Sally at Elsa, silang tatlo ay sabay na kumain at pagkatapos ay nakipag-date at sabay na naglakad, noong una ay medyo awkward sina Elsa at Sally, ngunit dahil hinayla sila ni Lance, sila maaari lamang tumigas ang kanilang anit. Noong una, gusto ni Lance na tawagan silang dalawa sa hotel ng magkasama, ngunit tumanggi sila kaagad, kahit na magkasama silang mag-date, napakawalang katotohanan na manatili sa isang hotel ng magkasama. Ni Sally o Elsa. Kayang tanggapin ito. Ngumiti si Lance at hindi pinilit ang issue. 508. Sa isang kisap mata, ilang araw na ang lumipas. Sa mga araw na ito, bukod sa oras na nagpunta siya sa Sword Law Department, si Lance ay nakikipag-date kay Elsa at Sally, at ang relasyon nilang tatlo ay unti-unting nagbago mula sa awkward at hindi komportable hanggang sa unti-unting nasanay dito. Kahit papaano sa tuwing pupunta si Lance sa Sword Law Department sa gabi, sinusundo niya silang dalawa mula sa paaralan ng sabay, pagkatapos ay pupunta silang tatlo sa Genius Restaurant para sa hapunan, at pagkatapos ay pupunta sila sa isang date na magkasama sa gabi, at pagkatapos ay ibabalik ang bawat isa sa kanila sa kanilang mga dormitoryo. Kung ibabalik muna nila si Sally sa dormitoryo, pagkatapos ay magpapalipas sila ng gabi sa lugar ni Elsa ngayong gabi, at kung ipapadala nila si Shu bumalik muna si Elsa sa dormitoryo, pagkatapos ay magpapalipas sila ng gabi sa lugar ni Sally ngayong gabi, at tila nagkaroon ng konsensus, at lahat ay nagkaayos. Ang unang taon na pangkat ng martial arts ng Martial Arts Academy ay malapit nang magsimulang bumuo. Si Lance mismo ay bumuo ng isang martial troupe na tinatawag na Dark Warrior Martial Troupe. Napakaraming tao ang gustong sumali sa Dark Warrior Martial Arts Troupe, ngunit pinili lang ni Lance ang mga sumusunod na tao, ang first runner-up ng New Student Competition, Benny, Elsa, Xavier, Jimboy, si Sally, at si Lance mismo. May orihinal na 6 na tao, ngunit sa huli, hiniling ni Benny na magdagdag ng isa pang tao. Si Lance ay nag-aatubili na sumang-ayon, ngunit talagang mahirap tanggihan. Ang taong hiniling ni Benny na idagdag ay si Sheena, na kanyang hinahabol.
Si Lance ay walang magawa at sa wakas ay pumayag. Kung tungkol sa kung ano ang kahalagahan ng Marshall Group, sa kasalukuyan ay hindi masyadong sigurado si Lance, ngunit narinig niya na ito ay isang team na mas maaaring makipagtulungan sa isa't isa kapag pumunta sa mga mahiwagang lugar sa Marshall Island. Ang Dark Warrior Marshall crew ni Lance, sa kabuuan ay 7 tao, ang mas maraming tao sa Marshall Group ay hindi mas mahusay, kung hindi, ito ay makakaladkad din sa kanilang mga paa. Isang umaga, sinadyang pumunta si Sheena para hanapin si Lance. Salamat. Sabi ni Sheena kay Lance. You're welcome. By the way, we were once in the same class. But it's just that healing students parang hindi naman kailangan isali sa martial arts group, di ba? Sinabi ni Sheena, ayaw ko nang mag-aral ng healing, gusto kong mag-focus pa sa martial arts, baka hindi mo pa alam, pero lumipat na ako sa sword department. Si Benny ang tumulong. Ngumiti si Lance, si Benny ay ang pangalawang pinakamahusay na freshman sa freshman competition at ang pinakamalakas na freshman sa sword art department, madali lang para sa kanya na kausapin ang department head, mukhang malaki ang nagawa ni Benny para sa iyo. Girlfriend mo na yata siya ngayon. Naabutan ni Benny si Sheena, walang naramdaman si Lance, kung si Chloe iyon, baka maawa siya sa kanya. Umiling si Sheena, hindi. Bakit? Mabait si Benny sa iyo, hinabol ka ng pangalawang pwesto sa kompetisyon ng freshman, lahat ng mga bulaklak sa looban ay walang ganitong paggamot, bakit hindi mo ito pahalagahan? Bulaklak sa looban, ha? Tama, hindi ako bulaklak sa looban, kung ako, hindi naman siguro ganito. Tumawa ng mapait si Sheena. Hinaplos ni Lance ang kanyang ulo, nagtataka kung ano ang biglaang naramdaman niya, at partikular na siya ay pinuntahan siya, mayroon ba siyang mahalagang sasabihin sa kanya. Si Lance ay hindi gustong makipag-usap sa kanya ng ganoon, at sa wakas ay sinabi, sa madaling salita, si Benny ay mabuti, at pati na rin, ang bagay na kasama ko sa iyo, kalimutan mo na iyon, kung hindi, nakakahiya. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lance at naglakad palayo, ayaw makipag-ugnayan kay Sheena, kung tutuusin, ito ang babaeng hinahabol ni Benny. Lance! Sigaw ni Sheena. Ano pa ang meron? May isang bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa iyo. Ano ba, bilasan mo? Kinagat ni Sheena ang kanyang mga ngipin at sinabing, noong panahong iyon, nang ikaw at ako ay nagkaroon ng panahong iyon sa ilalim ng puno sa likod ng Departamento ng Pagpapagaling, sa totoo lang, ito ang aking unang pagkakataon. Nakakunot ang mga kilay ni Lance habang nakangiti, Sheena, hinanap mo ako para sabihin ito sa akin. Ano ang iyong intensyon? I'm just trying to tell you the truth, walang intensyon, you can choose not to believe it. I met my fiancé the other day at the Protectorate family, and that's how I know that he didn't want me back nung freshman ako nung high school. Nung time na yon, uminom kami ng alak at natulog lang kami, akala ko para sa akin yon, pero hindi pala. Alam kong may virginity complex ka kaya, do you have any fantasies about you before, but now I'm pretty sure I was definitely a virgin when I had S*** with you. Syempre, wala na yung first kiss. Ayokong lokohin ka niyan. Sheena, ano ang gusto mong sabihin sa mismong paglapit mo sa akin? Maging malutong. Lance Damon, itatanong ko lang kung may chance ako. Anong mga pagkakataon? The chance to be your girlfriend, now Benny is after me, but I like you more. I have to know if I still have chance. If I still have chance, I will reject Benny. If I don't have a chance, then let's talk about it, this is very important to me, sana sagutin mo ako. Sinabi ni Lance nang may katiyakan, pasensya na, hindi talaga kita gusto. Bahagyang ngumiti si Sheena, I'm relieved to get your exact answer, okay, then I can also consider Benny's pursuit, thank you. Sana hindi mo ako kamuhian, mas gusto lang kita, kaya gusto kong siguraduhin mong may pagkakataon pa sa iyo bago ko isaalang-alang si Benny. Bumantong hininga si Lance, Sheena, ito ay katumbas ng paggamit ni Benny bilang ekstrang gulong, tiyak na hindi magiging komportable si Benny kapag nalaman niya ito, at makakaapekto rin ito sa aking relasyon sa kanya, sana ay huwag mong gawin iyon.
ang ganitong bagay sa hinaharap. Wala na, sinagot mo na ako ng malinaw, patay na ako. Sige, magkaibigan na lang tayo simula ngayon, mamayang hapon, pupunta si Benny sa pamilya Chingu para tulungan akong turuan ng leksyon ang nobyo ko. Kung gagawin niya talaga, papayag akong maging girlfriend niya, aalis muna ako. Walang sinabi si Lance. Ilang hakbang si Sheena at tumalikod at sinabing, totoo ang sinabi ko, hindi ako nagsinungaling sa iyo, ibinigay ko sa iyo ang aking unang pagkakataon, ituturing kong sekreto natin ang bagay na ito, hindi ko hahayaan alam ni Benny, huwag kang mag-alala. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad si Sheena. Phew! Huminga ng malalim si Lance. Sa hapon, sinadyang pumunta ni Benny para hanapin si Lance. Pinsan, samahan mo ako sa isang paglalakbay sa Chingu family. Para saan? Hehe, hahanapin ko ang mapapangasawa ni Sheena, hindi mo ba sinabi na ang pinakamalaking hangarin ni Sheena ay makahanap ng isang lalaki na mas malakas kaysa sa kanyang mapapangasawa, kung mapatunayan ko ito, kung gayon si Sheena ay maaaring maging aking kasintahan, ikaw. Dapat samahan ako sa pamilya Chingu. Iniaya ni Benny. Alam ni Lance ang tungkol sa bagay na ito mula kay Sheena sa umaga, ngunit hindi man lang alam ni Benny na pumunta si Sheena kay Lance upang kumpirmahin kung may pagkakataon pa ba siya o wala, walang pagkakataon bago bigyan ng pagkakataon si Benny. Medyo nalungkot si Lance kay Benny nang maisip niya ito, kaya sa ngayon, hiniling ni Benny na samahan siya sa Chingu family, hindi man lang nakayanan ni Lance na tumanggi. Sige, samahan na kita, sana magtagumpay ka. I will. Sheena is such a good girl. Ako, Benny, hinding-hindi susuko. Oh. Ngumiti si Lance at sinabi, Benny, kailangan kong ipaalala sa iyo na si Sheena ay maaaring hindi kasing husay ng iniisip mo. 500. Kung may sasabihin si Kuya Lance, walang masama kung sabihin yon, kahit na ano, hindi ito makakaapekto sa pagkakaibigan natin, at saka, idol ko pa rin kayo. Ngumiti si Benny na parang good mood. Si Sheena ay maaaring hindi kasing dalisay gaya ng iniisip mo. Nagtakpan si Lance at sinabing, si Lance ay napunit sa loob, sinabi niya ito at katumbas ito ng pagsira sa damdamin ni Sheena, ngunit, kung hindi niya ito sasabihin, naawa siya kay Benny. Ngumiti si Benny, alam ko hindi na birhen si Sheena, at nagkaroon din siya ng kasintahan, at nakipaghiwalay sa kanya kanina, alam ko ang lahat ng ito, ngunit wala itong kinalaman sa lahat. Sige, kalimutan mo na, sana magtagumpay ka ngayong hapon. Hindi na nagsalita si Don. Salamat, kaya kapag handa na ako, hahanapin kita at sasamahan kita. Mabuti. Tumango si Lance. Bandang 3:00 ng hapon, dinala ni Benny si Sheena, at pumunta silang dalawa sa Blade Department para hanapin si Lance. Kuya Lance, alis na tayo. Okay, let's go. Silang tatlo ay umalis at lumipad patungo sa direksyon ng Chingu family. Sa daan, malayang nag-uusap si Benny, habang sina Lance at Sheena ay medyo awkward, higit sa lahat dahil napahiya si Lance. Tinupad din talaga ni Sheena ang kanyang salita, hindi na nagpakita ng anumang malabo o matalik na mata kay Lance, tila, when talagang ganap na kinuha ni Kiang si Lance bilang isang kaibigan. Pagdating sa pamilya Chingu. Stop! Dalawang maagang inner sect disciples na nagbabantay sa gate ang humarang sa tatlong Lance, ang parehong dalawa na itinapon sa gutter ni Lance noong nakaraang pagkakataon. Lance, naglakas loob ka pa ring sumama, hindi mo ba alam na kami, ang 4 na Great Island Guardian families, ay nagpapatupad ng isang beses sa paningin na pambubugbog sa iyo. Sabi ng isa sa mga disipulo ng gatekeeper. Sinabi ni Lance, nandito lang ako ngayon para samahan itong kapatid na si Yang. Ano ang gusto mong puntahan sa ating Chingu family? Sinabi ni Sheena, pumunta ka at tulungan akong ilabas si Leon, at sabihin sa kanya na ako, si Sheena, ay hinahanap siya, at kung hindi siya lalabas, aakyat ako sa bundok para hanapin siya. Bakit ako magpapadala ng mensahe para sa iyo? Si Leon ang fiancé ko. Cut!
Sino ang hindi nakakaalam, si Leon ang pangalawang pinakamahusay na bagong disipulo sa aming pamilyang Chingu, siya at si Win ay natural na magkapareha. Pupunta ka ba o hindi? Biglang hinugot ni Benny ang kanyang espada at itinutok ito sa isa sa mga disipulong bantay pinto. Damn! How dare you threaten me? You figure outcome? What is this place? Since when the Martial Arts Academy dare to be so arrogant? Sinabi ni Benny, ako ay Martial Academy, Benny, pangalawang pwesto sa New Student Competition, para hamanin ang leon ng iyong Chingu family, ngayon, maaari ko bang ipaalam? Kung hindi pa siya nagpapakita sa loob ng 10 minuto, pagkatapos ituturing ko siyang pag-amin ng pagkatalo. Galit na galit ang dalawang disipulo ng gatekeeper, mukhang kahit sinong maliit na pusa o tuta ay maglalakas loob na pumunta sa ating Island Protection Family para hamanin. Sige, para lang sa salita mo, pupuntahan ko kaagad at ipaalam kay Senior Brother Chen, huwag kang aalis kung ikaw magkaroon ng lakas ng loob. Pagkatapos sabihin iyon, ang isa sa mga alagad ng tagapag-alaga ay lumipad patungo sa bundok, lumilipad ng napakabilis, tila kahit na ang mga disipulong tagapag-alaga ay mas makapangyarihan sa mga tuntunin ng talento. Hindi maganda, may dumating na naman mula sa Martial Academy para maghamon. Hindi maganda, may dumating na naman para hamanin ito. Sumigaw ang disipulong bantay pinto, at biglang, naalarma ang buong Chingu clan ng mga disipulo at strongmen, isa pang estudyante mula sa Martial Forest Academy ang naghahaman. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng galit ang lahat, ang dating galit ni Lance na dumating para humamon ay hindi pa rin hamupa, hindi inaasahan na may isa pang darating, kailan pa naging malakas ang loob ng mga estudyante ng Martial Academy, sunod-sunod na sila. Kinurot ang Protectorate family bilang malambot na kamatis. Grass ano ba, narito ang isa pa. Isa, sino? Isang tinawag na Benny, sinabi niyang siya ang pangalawang pwesto na nagwagi ng Martial Arts Academy New Student Competition, at gusto niyang hamanin si Leon. Si Leon ay ang pangalawang pinakamahusay na bagong disipulo ng ating Chingu clan, ngunit talagang hinamon niya siya kaagad, tila talagang tinatrato niya ang ating Chingu clan na parang malambot na kamatis. Ipaalam mo kay Leon na kung hindi niya matalo ang anak na iyon na sumugod sa kanya na hamanin siya sa Martial Arts Academy ngayon, siya ay parurusahan sa pamamagitan ng pagharap sa pader sa loob ng kalahating buwan. Oo. Mabilis na nakuha ni Leon ang balita. Nang makuha ni Leon ang balita, una siyang natigilan na may dumating talaga upang hamanin siya. Si Leon mismo ay walang katulad na kamalayan na ang kanyang tunay na lakas ay higit na nalampasan si Win at maging si Lance. Ang dahilan kung bakit siya ang pangalawang pinakamahusay na bagong disipulo ay ang sadyang magpanggap na nagkukumpara, para isipin ni Win na siya ay mas mahina kaysa sa kanya, at kapag ang oras ay hinog na, siya ay biglang sesubog at darating sa isang kontra-atake. Binibigyan siya ng sorpresa, at pagkatapos ay ipadama kay Win kung gaano siya naging mali noon, kaya nagpapagaan siya kay Leon. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Leon na magkakaroon ng Martial Arts Academy na hamanin siya, nagpaplano pa rin si Leon kung kailan niya hamanin si Lance at ibagsak si Lance sa harap ng Win. Fuck! Agad na sumugod si Leon at ang iba pang mga disipulo sa bundok, at marami pang mga disipulo ang sumugod din sa ilalim ng bundok. Pagdating nila sa ibaba ng bundok, nakita pa rin nila si Lance. Lance, naglakas loob ka pa ring lumapit. Umungol ang isang likas na eksperto. Sinabi ni Lance, huwag kang magkamali, narito ako ngayon para samahan si Benny na hamanin kung ano ang leon. Sino si Benny? Nagalit ang isang likas na eksperto. Sa sandaling ito, ngumuso si Benny, ako si Benny, Leon, nandito ako para hamanin ka ngayon. Huminga ng masama si Leon, Grass hindi sumusuko ang tigre, tinatrato akong parang may sakit na pusa, parang hindi ko na sinasadyang magkumpara para makapulot ng mga babae. Basta, gagawin ko. Ipakita ang tunay kong antas ngayon. Galit na galit si Leon, handa siyang ipakita ang kanyang tunay na lakas para makita ng lahat. Isang likas na eksperto ang nagtanong, Leon, ano ang sinabi mo? Guro, pasensya na,
Sa totoo lang, mas malakas ako kaysa kay Win, sinadya ko siyang pakawalan noong huling pagsali ko sa New Disciple Competition, nagpakita lang ako ng kaunting lakas. Ano? Lahat ng nasa panig ng Protectorate family ay tila nabigla, at pagkatapos ay iniwan ang tatlong lance sa lamig. Leon, nagsisinungaling ka. Kailangan ko bang magsinungaling? Ngumuso ang Win na iyon, Leon, hindi ka nagsasalita ng walang kaparerekon, hindi mo man lang ako kalaban. Tumingin si Leon kay Win at ngumiti, Win, matagal na kitang hinahabol, sa totoo lang, nagpapanggap akong mahina sa harap mo, huwag kang maniwala, kinakalaban mo ako. Ngayon. Swoosh! Namatay si Winton gamit ang isang espada. Pa! Tumama ang palad ni Leon, isang firefox na katulad ng kidlat ang lumabas mula sa kanyang palad, kumurap ang kidlat at tumama sa leeg ni Win, nanlambot ang katawan ni Win, na parang nakuryente, wala nang lakas ang kanyang katawan. Ah! Si Win ay natakot, at gayon din ang lahat ng mga disipulo ng Island Protector family, talagang tinago ni Leon ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, nagsalubong ang mga kilay ni Lance, kung ano ang ginawa ni Leon, hindi ko alam kung anong klaseng martial skill iyon, tila napakalalim, tila ang Leon na ito ay isang malalim na nakatagong eksperto, ang kidlat na nataman niya ay malamang na hindi mas malala kaysa kay Lance bago ang yin yang finger, gosh. Ngumiti si Leon, I'm sorry, tinago ko ang lakas ko. Itong martial art na ito kaka-perform ko lang, ito ay tinatawag na, Thunderstruck Determination, siguro hindi mo pa ito narinig, pero di bale, hahaha. 510. Sa sandaling ito, medyo nagbago ang mukha ni Benny nang makita niya ang mahiwaga at hindi maipaliwanag na kasanayan sa militar na ipinakita ni Leon. Ang orihinal na akala ni Benny na si Leon ay isang ordinaryong disipulo lamang ng Chingu family, ngunit talagang nagkunwari siyang isang paghahambing. Bukod dito, sinabi ni Lance kay Benny na ang lahat ng mga bagong disipulo ng Four Great Island Guardian ang mga pamilya, maliban kay Win, ay hindi pa ganap na nauunawaan ang pagpapakilala ng pagkakaroon ng espada sa kanilang mga kamay, ngunit naunawaan na ito ni Benny, na nangangahulugang napakahusay ni Benny at lahat ay makakalaban sa numero 1 bagong disipulo. Ng 4 na Great Island Guardian families, sa makatuwid, inipon ni Benny ang kanyang lakas ng loob na pumunta. Ngunit ano ba, si Leon ay talagang nagpapanggap na isang kalahok, siya ay mapagpanggap na kahit na siya ay walang pakialam sa huling pagkakataong dumating si Lance upang hamanin ang Island Protector family. Ngunit ngayong dumating na siya, natural na hindi basta-basta makakaalis si Benny, anit lang ang nagagawa niya. Nakita na ngayon ni Lance ang abnormalidad sa mukha ni Benny, hindi maiwasan ng kanyang puso na makaramdam ng trahedya para kay Benny, sa orihinal, may pag-asa nga si Benny, kung ordinaryong disipulo lang si Leon. Nilinggan ni Leon ang kanyang ulo upang tumingin kay Benny at bumantong hininga, anak, tama ang tawag ni Benny. Little sister, ako ang iyong Benny lolo. Itinuro ni Benny Sword si Leon at sinabing, ang momentum ay hindi dapat mas mahina kaysa sa kanya, bagamat wala siyang tiwala sa lahat na talunin si Leon ngayon. Ngumisi si Leon, how dare you be mayabang, hinahamon mo ako, di ba? Okay, bibigyan kita ng pagkakataong ito, isang Martial Arts Academy freshman second place, naglakas loob din na magpanggap ng lakas sa harap ko. And also challenges me at the door. Originally I don't want to expose my true strength so early, it's your fucking apo who forced me to expose my true strength early, okay, I'll let you see with your own eyes what pulaka ka sa balon. Itinaas ni Benny ang kanyang espada at sinabing, cut the crap, huwag mo pa itong gawin. Ngumuso si Leon, sa inyo, wala akong problema na hayaan kayong gumawa ng 3 galaw. Lumingon si Leon at sinabi sa lahat mula sa Chingu clan, mga kapatid, tingnan natin kung paano ko tuturuan itong walang utang na loob na anak ng isang aral. Pagkatapos sabihin iyon, pinandilatan ni Leon si Benny at sinabing walang galit, gumawa ka. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Swoosh! Hindi nagsalita si Benny at direktang bumaril. Ang mga paa ni Leon ay tumalbog, ang kanyang katawan ay biglang lumipad sa hangin, at itinaas niya ang kanyang palad para hampasin. Perek!
Isang kulay pilak na kidlat ang tumama mula sa kanyang palad, napakabilis ng kidlat sa isang kisap mata, napakabilis na halos hindi na makalaban si Benny at nakuryente siya kaagad. Ah! Bumagsak si Benny sa lupa, kumikibot at bumubula ang bibig, na para bang nakuryente siya ng libu-libong boltahe ng mataas na boltahe na kuryente. Wow! Makapangyarihan, masyadong malakas si Brother Leon. Pa! 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 Biglang bumulalas ang lahat sa Island Protection Family, maging ang mga kilay ni Wayne ay nagulat sa gulat habang nakatingin kay Leon, hindi inaasahan na ang taong ito na ilang taon nang humahabol sa kanya ay nagtatago ng kanyang tunay na lakas. Nakita ni Lance ang kahabag-habag na kalagayan ni Benny, at nataranto upang tulungan siyang makatayo. Isang pilak na karayom ang tahimik na ipinasok sa kanyang likod, na nagpapahintulot sa kanya na sandalan ang kanyang likod sa isang puno upang maubos ang kuryente sa kanyang katawan. Sa Protector Island Family, ilang likas na eksperto ang nagsabi kay Leon, "Leon, ikaw na bata, sa sobrang lakas, nagpapanggap kang napakalalim." Oh guys, Senior, patawarin mo rin ako, sinusubukan ko lang bigyan ng surprise si Wayne. Leon, hindi mo magagawa iyan, noong huling dumating si Lance sa pamilya namin at nagalit sa mukha ng pamilya namin, nagpigil ka pa, sulit ba talagang kunin ang mga babae? Dahil napakalakas mo, kung mayroon kang tuyo noon, walang kinalaman kay Lance, at ang apat na pamilya ng proteksyon sa isla ay hindi sana mapapahiya. Mapang-uyam na sabi ng amo ni Leon. Master, pasensya na, pero sa totoo lang naiinip na ako noong mga oras na iyon, hindi sa hindi ako pumunta, pero may dahilan. Ito ay dahil ang kaharian ni Lance ay huli lamang sa inner gate, at ako ay isang perpektong inner gate, kahit na ako ay humakbang pasulong at binugbog siya na parang aso, ngunit, saan kaya, ang aking kaharian ay mas mataas kaysa sa kanya, at ang pagkapanalo sa laban ay isang bagay lang, hindi lang ito makapagdaragdag ng kaluwalhatian. Sa Island Protection Family. Kaya naman paulit-ulit akong nag-isip at hindi kumibo, at isang araw, kapag narating din ni Lance ang Inner Perfection Realm, pupunta ako sa Martial Arts Academy para hamanin siya at bugbugin siya na parang baboy. O isang aso. Kaya ganyan. Ang lahat ay nakahinga ng maluwag nang marinig ang paliwanag ni Leon, may punto siya, ang kaharian ni Lance ay isang antas na mas mababa kaysa sa kanya, kahit na paili niya si Lance. Ano ang ibig sabihin nito? Sa halip ay hindi mahihiya si Lance kahit na siya ay matalo, dahil ang kanyang kaharian ay mas mababa kaysa sa kanya. Bumantong hininga si Lance, itong si Leon, ay tila sobrang kumpiyansa. Noon lamang tumingin ang lahat mula sa Protectorate Island Family kay Lance. Sinimangutan ni Leon si Lance, hindi komportable pakinggan. Lance, sa tingin mo ay isa kang mahusay na manlalaban, narito ka para magpanggap na isang malaking manlalaban. Kung talagang gumawa ako ng hakbang noong nakaraan, you'd still be fucking awesome. I'm not going to fight, I just think you're too low level for me to win against you. Sinabi ni Lance, Leon, kung ganoon, magpa-appointment tayo. Magagawa mo na ito ngayon kung gusto mo, ngunit natatakot ako, naubos na ng thunderstorm duel na ginawa mo ang karamihan sa iyong panloob na enerhiya. Nanginig ang mukha ni Leon, sa katunayan, katatapos lang niyang magsagawa ng stunning thunder duel, ang kanyang panloob na enerhiya ay naubos ng husto na ang isang kompletong pagganap ay mauubos ang halos 1/4 ng kanyang panloob na enerhiya, at siya ay nagsagawa lamang ng 2 beses, kaya siya ay nanghina. Sa sandaling ito, ang estado ng kanyang katawan ay parang isang lobo matapos nitong impas ang 2/3 ng hangin nito. Tumawa si Leon, Lance, kahit na manalo ako laban sa iyo ngayon, magiging madali, ngunit sa kasamaang palad, tulad ng sinabi ko, wala akong pakialam na manalo laban sa iyo, kung gusto mo talaga akong labanan, mangyaring itaas ang iyong kaharian sa Inner Gate Perfection, ang parehong kaharian gaya ko, kung hindi, wala kang mga kwalifikasyon para labanan ako. Sinabi ni Lance, Leon, kung talagang itataas ko ang Inner Gate Perfection, sa oras na iyon, ang hindi kwalipikadong makipaglaban sa akin ay ikaw, gusto mo ba talaga iyon? Binibigyan kita ng pagkakataong lumaban.
Sa akin ngayon, kaya mas mabuting huwag mo itong sayangin. Fuck you. Gusto kong bigyan mo ako ng pagkakataon. Lance, ang araw na makapasok ka sa inner gate of perfection ay ang araw na ako, si Leon, ay darating para hamanin ka, sana hindi mo ako gawin. Maghintay ng masyadong mahaba, Ham. Tumango lang si Lance at sinabing, okay, hindi kita hihintayin ng matagal, hihintayin kita. Tila imposibleng lumaban ngayon, una, ang panloob na lakas ni Leon ay masyadong naubos, at pangalawa, naramdaman niyang walang kaluwalhatian sa pagkapanalo laban kay Lance. Siyempre, ang pagharap sa hamon ni Lance ngayon, ang pangunahing dahilan kung bakit walang ginawa si Leon ay tiyak dahil ang kanyang panloob na lakas ay masyadong natupok, wala siyang 100% kumpiyansa, at walang kaluwalhatian dito. Benny, Sheena, umalis na tayo. Sabi ni Lance. Ngunit sinabi ni Sheena, maghintay sandali. Forget what they doing, keep on doing.